Kwentong Bayan. Ilang sandali pa, muling natumba si Juben. Marami nitong nilapitan ni Noah at tinapik. Nagkatitigan silang dalawa ni Lucio, habang si Tatay Emmanuel umiling. Kita sa muka ang matinding pagtataka. Malakas. Nagawa niyang sumapi sa akin para mabasag ang karga ko. Mabuti na lang nakapaganda ako. Kung hindi, siguradong napahamak na. Wika ni Juben. Marami nitong tumayo at umupo sa tabi ni Tatay Emmanuel. Nararamdaman ko siya. Nasa paligid lang ang presensya. Lente! Humanda ka sa akin, traidor ka! Wika ni Tatay Emmanuel. Nagkatitigan muli si Lucio at Noah. Galit na galit si Noah ng mga sandaling ito. Tumayo si Tatay Emmanuel, pero napatukod sa dingding dahil sa pagkahilo. Inalalayan kagad ni Noah ang ama papunta sa katre. Ang sabi ni Tatay Emmanuel, pupuntahan niya si Mang Elmo kinabukasan. Subalit tinitigan siya sa mga mata ni Noah. Sinabing magpahinga na lang dahil baka lumala ang karamdaman. Tay, wag na po kayo mag-abala. Ako na pong bahala sa kanya. Wika ni Noah. Hindi naman nagsalita pa ang tatay. Nakakunot lang ang muka at halata ang pagkainis. Samantala, ang magkapatid naman ay nagmungkahing samahan si Noah para makatulong sapagkat nakakatiyak ang mga ito na hindi kakayanin ni Noah kung siya lang mag-isa. Hindi naman kumibo ang binata. Tumingin lang ito sa isang banda at nag-isip. Ilang sandali pa, nakaramdam ng kakaibang init si Noah mula sa tangan. Hindi ito ang normal na reaksyon sa tuwing lalapit siya sa ama na may kulam. Kung hindi init ito, na tila gumagapang sa buong katawan. Kinapa ni Noah ang isa sa kwintas at pagtingin niya. Nagliliwanag ito at tila baga na mula sa uling. Dinukot naman ang isa sa bulsa. Pareho ang reaksyon. Tinanong niya ang ama kung bakit nagkaganito ang gamit. Tumitig lang ito sa mga mata ni Noah. Kumunot ang muka at umiling. Samantala, biglang lumapit si Lucio at sinabing nararamdaman niya ang karga ni Noah. Ganon din si Juben. Tumangulang ito pagtingin ni Noah sa kanya. Ito ang katangian ng gamit mo kapag nalalagay sa alanganin ng may-ari. Nagudyat ito para makapaganda ka, para mas mapalakas mo ang karga, pati na rin ang kaalaman mo, Noah. Wika ni Lucio. Dagdag pa nito, tama lang na napunta kay Noah ang gamit dahil malinis si Noah. Hindi na kinakailangan pa ng paglilinis para tanggapin ng buo ang lakas ng gamit. Maliban pa dyan, ipinapaiwatig sa binata ang pagsunod ng gamit sa kung anong hinahangad ni Noah at kung ano ang sasapitin nito. Napatango si Noah sapagkat tama ang sinabi ni Lucio. Balak niya talagang harapin ang kalaban at binigyan siya ng babala ng gamit. Noah, kamag-anak namin ang may-ari ng nakuha mong gamit. Pinsan ko ang sanggol na yon at tinanggap ka niya bilang tagapangalaga ng bertud ng tuhod niya. Ang ibig sabihin lang, masasabi naming parte ka din ng pamilya namin. Kaya sa abot ng aming makakaya, tutulong kami sa labang ito. Tutal nandito na din kami at naging bahagi na ng banta ng kalaban. Wika ni Juben.
Tumango si Lucio kasabay ng pagtapik sa balikat ng binata. Madaling araw na ng mga oras na ito. Biglang may napansin si Noah na taong paparating. Napakunot ang mukha ng magkakapatid. Lumabas ito ng tahanan at sinalubong ang tao. Hanggang sa malinaw na nakita ni Noah ang isang babae. Walang iba kung hindi ang kapatid na bunso ni Lucio at ni Joben na si Olivia. Napansin ni Noah na tumaas ang boses ng magkapatid. Paglapit ng binata, pinapagalitan pala nito ang dalaga kung bakit sumunod sa kanila. Dito palang nakita ni Noah si Olivia ng malapitan. Paano ba naman kasi? Yung nasa bahay siya ng magkapatid. Naroon ito sa kusina at may inaasikaso. Magandang dalaga. Maputi at sakto sa tindig. Pagkalingon sa kanya, nakaramdam ng hiya ang binata. Bahagya itong gumilid at naupo sa tumbang puno ng nyug. Nag-aalala si Lola eh. Panay ang tawag sa akin habang natutulog ako. Ang sabi niya, nasa panganib daw yung buhay niyo. Tinanong ko si Lola kung saan kayo pupuntahan. Sinabi niya yung lugar na to eh. Nandito nga kayo. Noah, magandang umaga sa'yo ah. Pagpapaliwanag ni Olivia. Sabay bati kay Noah. Hindi matignan ng maayos ni Noah ang dalaga. Sobrang ganda nito kahit nakasimangot. Kaya naman tumango na lang si Noah at gumante ng pagbati. Ay, naku naman talaga Olivia, oo. Ang sana pinaliwanag mo kay Lola na hindi kami madaling malagay sa alanganin. Ay, sige na nga. Pagsikat ng araw, bumalik ka sa bahay at sabihin mo kay Lola nasa maayos kaming kalagayan. Sabihin mo, huwag siyang maniwala sa mga pangitain niya. Wika ni Joben. Tumango naman si Olivia at tumabi kay Noah. Hindi mapalagay ang binata ng mga sandaling iyon. Umusog sa pagkakaupo. Sumimpleng may tinitignan sa malayo. Samantala, pagsapit ng umaga ay hindi umuwi ang dalaga. Ayaw nitong umalis hanggat hindi kasama ang dalawa. Hindi nagkakamali sa pangitain ng lola ko. Ang sabi niya, kapag tumuloy kayo sa binabalak niyong gawin, maaaring malagay kayo sa alanganin at siguradong mapapahama kayo. Wika ni Olivia. Nagtaka si Noah kung bakit laging nababanggit ang salitang pangitain. Napatanong tuloy sa sarili ang binata kung anong katangian meron ang lola ng magkakapatid. Hanggang sa hindi niya na napigilan ang sarili, lumapit ito kay Joben. Joben, mawalang galang na sa'yo ah. Ano bang meron sa lola niyo? Tanong ni Noah. Si Lola ang ugat kung bakit namin nakahiligan ng mga kakaibang bagay. Ilan sa mga gamit namin, sa kanya galing, kaya markado niya kami. Lahat ng ginagawa namin, katulad ng mga sandaling ito, malalaman niya. At maliban pa dyan, malakas at magaling siya sa mga pangitain. Wika ni Joben. Tinanong ng binata kung ano ang gagawin sa dalaga. Napailing na lang si Joben at sinabing isasama na lang nila. Nang mga sandaling iyon, gising na ang nanay ni Noah. Nagulat ito nang mapansing may mga bisita sa tahanan. Kaagad namang pinaliwanag ng binata na mga kaibigan niya ito. Pinakilala isa-isa. Likas kay Nanay Vicky na maasikaso sa mga bisita, kaya mabilis itong naganda ng agahan. Sinuri ni Noah ang ama. Gising na ito, kaso nahihirapan pa ring tumayo.
Sinabihan niya itong matapos ng agahan ay aalis na sila. Hindi naman kumibo si Tatay Emmanuel, pero kita ang pangilid ng luha sa mga mata. Mataas na ang araw nang umalis sila. Kasama nga si Olivia, pero naiilang si Noah. Dahil kung makitungo sa kanya si Olivia, tila matagal na silang magkakilala. Ilang sandali pa nang makarating sila sa lugar ng subukan. Sinabi ni Noah ang bahay ni Tio Elmo ay nasa itaas na bahagi. Ito ay isang malawak na bukid. Nasa ibaba pa lang sila banda. Kaagad namang pinaliwanag ni Joben ang plano. Kailangan nilang magdahan-dahan at huwag magpapadalos-dalos. Tama si Kuya. Noah, total kabisado mo ang lugar at bahayan nila Mang Elmo. Bukod sa kanya, meron pa ba siyang kasama? Tanong ni Lucio. Kasama niya yung anak niya, pero patay na ang asawa. Malawak ang buong lugar at malayo sa mga kapitbahay. Tugon ni Noah. Lucio, dito lang muna kayo, bantayan mo si Olivia. Kasi naman, bakit pa sumama yan eh? Wika ni Joben. Ano ba kasing pinunta nyo dito? Kanina pa ako nagtatanong, ayaw nyo namang magsalita. Tugon ni Olivia. Nagkatinginan si Lucio at Noah. Tumango naman ang binata at sinabi ang buong katotohanan. Napakunot ang mukha ni Olivia. Naisip niyang totoong mapanganib ang gagawing hakbang ng magkakapatid. Hindi ito tungkol sa kanila kung hindi sa ibang tao. Pero hindi naman na nagsalita pa ang dalaga. Naupo na lang ito sa isang malaking bato at nagbuntong hininga. Kumalma ka lang, Olivia. Sa susunod na namin ipapaliwanag ang lahat kapag natapos na. Noah, hindi tayo pwedeng maging agresibo kapag nakita natin si Mang Elmo. Gusto kong kumalma at pag-usapan ng lahat. Ayos lang ba yun? Tanong ni Joben. Yun din naman yung gusto ko eh. Walang mangyayaring karahasan. Sige na, kailangan na nating magmadali. Tugon ng binata. Hindi naman na nagsalita pa si Joben. Tumango lang ito. Sumunod sa paglalakad kay Noah. Nang makarating sa itaas ng kabundukan, tinuro naman ni Noah ang bahay ni Tio Elmo. 2 palapag. Ang itaas ay gawa sa kahoy, habang ang ibaba naman ay semento. May beranda ito na nakadungaw doon sa lugar ng subukan. Nang mga sandaling ito, nasa kanang bahagi sila ng tahanan. Metro lang ang layo mula sa tahanan ni Mang Elmo. Nagudyat si Joben na wag muna sila kikilos. O obserbahan lang muna nila ang tahanan kung meron pang ibang tao, maliban sa mga nabanggit ni Noah. Hanggang sa may nakita silang sumilip sa bintana. Hindi nila masyadong maaninag dahil nasisilaw sila sa liwanag ng araw. Ilang sandali pa, may nakita silang lumabas at umupo sa beranda habang nakatanaw sa lugar ng subukan. Dito na sinabi ni Noah na puntahan na ang lugar. Nakilala niya ang nasa beranda. Ito ay walang iba kung hindi si Mang Elmo. Hindi na nagsalita pa si Joben. Tumango lang ito sa binata bilang pagsang-ayon. Hindi inalis ng binata ang tingin kay Mang Elmo. Hanggang sa ilang dipa na lang ang layo, bigla itong lumingon sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil si Tio Gabriel ang naroon, hindi si Mang Elmo. Bakit parang nabigla ka? Teka,
Hindi naman si Mang Elmo yung tao na yan ah. Wika ni Jubin. Hindi ko alam kung bakit nandito ang isang kaibigan ng tatay ko. Si Tio Gabriel yan eh. Siya yung nagturo sa akin kung saan kayo nakatira. Tugon ni Noah. Kilala ko siya, Noah. Kung ganun, ano kayang ginagawa niya dito? Hindi na kumibo pa ang binata. Hanggang sa tumayo si Gabriel. Kinawayan sila. Oh, nandiyan pala kayo. Anong ginagawa niyo sa lugar? Noah, kasama mo pa si... Sino nga ba to? Si Juben, oo. Juben nga. Di ba pinuntahan mo yan kagabi? Wika ni Tio Gabriel. Nagtataka man ang binata ng mga sandaling iyon. Pero hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin at baka may sadya lang ito sa lugar. Napag-aala lang po, Tio Gabriel. Gusto po sana naming makausap si Mang Elmo eh. Nandyan po ba siya? Tanong ni Noah. Kinalabit nito si Juben para lumapit sa bahay. Hindi kaagad nakapagsalita si Tio Gabriel. Nakakunot ang muka at tila hindi mapakali. Nang tuluyang makalapit ang dalawa, tinignan ni Noah ang paligid ng tahanan. Sinilip niya kung may tao ba ng mga sandaling iyon. Ano kasi? Inaantay ko ding lumabas. Nasa taas siya ng bahay, may ginagawa daw. Halika kayo. Dito tayo sa may beranda magantay. Siguro may ginagamot yan si Mang Elmo. Wika ni Gabriel. Naupo ang dalawa. Inantay nilang lumabas si Mang Elmo. Pero lumipas ang halos 30 minuto. Hindi pa rin ito bumababa. Habang si Jobe naman, napakatahimik. Seryoso ang muka at halatang malalim ang iniisip. Sumasaglit din ito ng tingin kay Tio Gabriel na para bang may kakaibang ibig sabihin. Aba, mukhang napatagal yata yung gamutan ah. Sige ah. Mauuna na ako sa inyo. Siguro babalik na lang ako mamaya. Wika ni Tio Gabriel. Tumango lang si Noah. Sinundan ito ng tingin habang papalayo. Hanggang sa bigla na lang itong huminto sa unahan at muling dumungaw doon sa lugar ng subukan. Hindi ako sigurado, pero parang may kakaiba kay Tio Gabriel. Kanina lang, nakaramdam ako ng masamang presensya pero bigla na lang nawala. Mukhang nanggagaling yun sa kanya, Noah. Wala ka bang napapansin? Tanong ni Joben. Meron. Pero kagaya mo, hindi din ako sigurado. Kanina pa umiinit yung mga gamit ko eh. Kaso nga lang, mas lumakas nung nakatabi natin si Tio Gabriel. Humupa lang pagkalis niya eh. Yun din ang reaksyon ng gamit ko nung ipako mo yun ng kukulam kay tatay. Hindi bale. Sa ngayon mag-intay muna tayo. Tugon ni Noah. Hanggang sa nakarinig sila ng mahinang boses. Magsasalita pa sana si Joben. Pero inangat ni Noah ang kamay. Hinanap kung saan nanggagaling ang naririnig. Sandali. Parang galing sa taas ah. Parang daing ng tao ah. Wika ni Noah. Napakunot naman ang mukha ni Joben. Pinakinggan niya rin ito. Hanggang yung mahinang boses, naging sigaw na tila pinahihirapan. Dito na tumayo ang binata. Pumunta sa gilid ng tahanan at tinanaw ang bintana sa itaas. Habang si Joben, hindi mapakali,
Tumayo at kagad pumasok ng tahanan at tumakyat sa hagdan. Pero nang makarating sa itaas, walang tao maliban sa silid na nakabukas ang pintuan. Doon nang gagaling ang pagdaing. Marahang naglakad si Juben at iniiwasang lumikha ng ingay. Hanggang sa nakita niya si Mang Elmo na nakaupo sa katre. Nakasimangot ang muka habang nakapikit ang mga mata. Nagtataka si Juben sa nasaksihan. Ilang sandali pa tumulo ang luha ni Mang Elmo. Bumagsak ang katawan sa katre. Bumubuka ang bibig. Nagbibitaw ng mga orasyon. Dumating naman si Noah at ilang sandali pa. May umakyat din sa hagdan. Nakita nilang dalawa ang anak ni Mang Elmo na si Jonas. Makikita ang pag-aalala sa mukha nito. Marahang sumilip sa pintuan at bigla na lang umiyak. Nagkatinginan si Joven at Noah. Tinanong nila si Jonas kung ano ang nangyayari. Sinabi nito na hindi niya alam. Bigla na lang itong nagkaganyan mula pa kahapon. Lumapit si Noah kay Tio Elmo. Kinapa ang bisig nito. Pero bigla na lang siyang hinawakan sa kamay. Dumilat ang mga mata at nagsalita si Mang Elmo. Ibang-iba ang dating ng boses. Para bang sinasapian. Ang tatapang niyo talaga. Biruin niyo pumunta pa kayo dito. Mamamatay kayong dalawa. Wika ni Mang Elmo. Hindi nakakibo ang binata. Pansin niya na hindi si Mang Elmo ang nagsasalita. May nagmamanipula sa katawan nito. Juben, may alam ka ba sa nangyayari sa kanya? Tanong ni Noah. Sa nararamdaman ko, ito din ang presensyang sumapi sa tatay mo kahapon. Hindi si Mang Elmo, Noah. Ginagamit lang siya para isipin natin na siya ang kumulam. Tugon ni Juben. Tumawa ng malakas si Mang Elmo. Bigla itong tumayo at sinakal si Juben. Matalino ka talaga, Juben. Tama ka. Ginamit ko lang si Mang Elmo. Pero ang katanungan sa isip niyo, kahit kailan, hindi niyo malalaman ang totoo kong pagkatao. Wika ni Mang Elmo na tila inaasar pa ang dalawa. Dito na tuluyang napikon si Noah. Tinapik niya ang kamay ni Mang Elmo at tinulak sa katre. Makikita ang panlalaki ng mga mata nito sa lakas ng pagkakatulak ng binata. Kagad dinakma ni Noah ang ulo nito, inambahan ng pagsuntok. Bigla namang bumigat ang katawan ni Mang Elmo at bumagsak sa katre. Umalis na sa katawan niya ang sumapi, Noah. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Maaari siyang mamatay. Wika ni Juben. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng malakas na sigaw ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Juben dahil boses ito ni Olivia. Kagad bumaba ng bahay si Juben at nang makarating sa labas, pinakikiramdaman niya kung saan nanggaling ang sigaw. Doon ito nagmumula sa lugar ng subukan sa ibaba. Kagad nakarating si Juben sa lugar. Nakita niyang nakatumba si Lucio sa lupa. Habang si Olivia naman, tila statwang nakatayo at hindi makagalaw. Tinanong ni Juben kung ano ang nangyari, pero hindi nagsasalita si Olivia. Umiiyak lang ito. Kaya naman kinuha ni Juben ang gintong barya. Inusalan. Dinampi sa noo ng dalaga. Doon pa lamang muling nakapagsalita si Olivia. Samantala, dumating na din si Noah. Nagtataka nang makita ang nangyari.
May tao na lumapit sa amin eh. Tapos bigla na lang natumba si Lucio. Hindi na nakagalaw eh. Doon siya nagpunta oh. Wika ni Olivia. Tinuro nito ang masukal na kakawyan. Kaagad itong pinuntahan ni Noah. Samantalang si Jobe naman, inalalayan si Lucio papunta sa kubo. Humihinga pa ito, pero hindi makapagsalita at hindi maigalaw ang katawan. Dumako naman tayo kay Noah. Kinukutoban na si Noah ng mga sandaling iyon. Batid ng binata na may kinalaman si Tio Gabriel. Mabilis siyang naglakad. Hindi alintana ang mga matitinik na damo at talahib. Hanggang sa makarating siya sa loob ng kakawyan, doon niya nakita si Tio Gabriel. Nakaupo sa tumbang puno habang nakadekwatro. Nakatitig ito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata habang nakangiti. Walang kamalay-malay ang tatay mo nung pumunta ako sa inyo. Tinaniman ko siya ng kulam. Gusto mong malaman kung bakit? Kinamumuhian ko ang tatay mo, pati na din si Mang Elmo. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Buhay pa sana yun eh, kung naipadoktor ko ng maaga. Pinaasa ko sa karaniwang gamutan. Yawa, pati ikaw isasama ko na din. Lahat kayo mamatay na. Wika ni Tio Gabriel. Makikita ang gulat kay Noah. Alam ng binata na kulam ang kinamatay ng asawa ni Tio Gabriel at hindi ito pangkaraniwang sakit. Pero iniisip ni Tio Gabriel dahil ito sa ama at kay Mang Elmo. Nahihibang ka na ba? Alam kong naniniwala ka sa mga kulam. Di ba nga marunong ka din? Bakit sinisisi mo yung tatay ko? Pati na din si Mang Elmo. Tanong ni Noah. Subalit tila mas nagalit pa si Tio Gabriel. Tumango ito. Nagkumpas ng kamay at nagbato ng tigalpo kay Noah. Natigilan sa paghinga ang binata. Biglang sumikip ang dibdib. Hindi maigalaw ang katawan. Lumapit si Tio Gabriel. Nag-usal ito sa daliri ng pangkitil. Dito na nataranta ang binata. Kahit anong pagpupumiglas, hindi niya maigalaw ang katawan. Hanggang sa maidampi ni Tio Gabriel ang daliri sa noo niya, kasabay ng malakas na pagtawa. Isipin ng mga tao, inatake ka lang sa puso. Paalam iyo. Wika ni Tio Gabriel. Unti-unting bumigat ang katawan ni Noah. Nanlabo ang paningin hanggang sa natumba sa lupa. May diwa pa ang binata. Naririnig niya ang pagtawa ni Tio Gabriel hanggang sa biglang kumabog ng malakas ang dibdib. Naririnig niya ang pagtibok ng sariling puso, pagdaloy ng dugo. Unti-unting nararamdaman ang pag-init ng katawan. Paanong nakakahinga ako ng maayos? Wika ni Noah sa sarili. Binuka ang mga mata at marahang inangat ang katawan. Habang si Tio Gabriel, tila nagulat ng nasaksiyan ng binata. Napakunot ang mukha nito. Napatingin sa isang banda. Halatang nakakaramdam ng kakaibang takot. Linti! Ano bang meron sa iyong bata ka? Pagkatindig ng maayos ni Noah, nararamdaman niya ang pagkawala ng gamit. Umabante naman ng lakad si Tio Gabriel at muling nag-usal ng pangkitil. Pagkalapat ng kamay niya sa noo ng binata, dinakma ni Noah ang kamay nito at kagad binigyan ng malakas sa suntok sa muka.
Tila tunog ng sinibak na kahoy ang pagkakatama ng suntok. Napaatras si Tio Gabriel. Natumba at napadausdos pababa hanggang sa mabangga sa matabang puno. Hindi makatayo si Tio Gabriel. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig kay Noah. Inangat niya ang kamay. Nagmakaawa kay Noah. Nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin, wag Noah. Sinusubukan ko lang naman yung bago kong kakayahan eh. Pero nagawa mong pasagin, pasensya ka na. Wika ni Tio Gabriel. Ano ka mo sinusubok? Subok ang tawag mo sa ginagawa mo. Balak mong patayin ang tatay ko. Bueno, tanggalin mo yung kulam sa kanya. At sa oras na gawin mo yun, bubuhayin kita. Tugon ni Noah. Tumango naman si Tio Gabriel. Sinabi nito na basag na ang kaalaman. Kaya kasabay nito ang pagkawala ng sumpang tinanim niya. Muli namang nagmakaawa si Tio Gabriel. Ayon dito, hindi na siya uulit pa. Hindi niya alam kung anong meron sa binata at kung bakit sobrang lakas nito. Ano bang meron sa'yo, Noah? Napakasimple mo lang naman ah. Hindi ko akalain na meron kang kakaibang lakas. Wika ni Tio Gabriel. Subalit hindi na nagsalita pa si Noah. Hindi importante na sagutin pa niya ito. Tumalikod ang binata. Kagad bumalik sa pwesto nila Joben. Nakita niya ang magkakapatid na nakaupo sa kamalig at maayos na ang kalagayan ni Lucio. Nagtanong naman si Joben kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Noah na si Tio Gabriel ang kumulam at meron itong tinatagong galit sa ama at kay Mang Elmo. Madali na silang umalis sa lugar. Sinuri ang kalagayan ni Tatay Emmanuel. Nagulat sila nang makarating sa tahanan. Naroon na sa labas si Tatay Emmanuel. Nakatanaw pa sa kanila. Masigla ang muka. Nakangiti habang kumakaway. Naging maayos na ang lahat. Nagpunta din si Mang Elmo sa bahay nila kinagabihan. Nagpasalamat ito dahil sa ginawa ni Noah at ng magkakapatid. Samantala, makikita naman na panay ang sulyap ni Olivia kay Noah. Nahihiya naman ang binata. Sinisiko siya ni Lucio at sinabing ayos lang naman kung liligawan ang kapatid. Dumagdag pa si Joben. Sinabing mag-ingat sa ugali ni Olivia. Naging masaya ang lahat matapos ng tagpo. Naging matalik na magkaibigan si Noah at ang mga magkakapatid. Palagi itong bumibisita kila Noah 1 beses sa 1 linggo. O hindi kaya naman, siya ang pumupunta sa tahanan ng magkapatid. Panay naman ang pang-aasar ni Joben at Lucio na baka manliligaw lang ito. Nagpatuloy ang buhay ni Noah. Hindi niya alam kung meron pang ibang mga pagsubok. Pero natitiyak niya. Ano man ang dumating, handa siyang harapin ang lahat ng ito. Hindi siya natatakot sa anumang ibigay ng pagsubok. Lalo pat tangan niya ang kambal na mutya ng patay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jonah. Taong 2016, Iloilo. Hoy bata ka, kumising ka na nga't maaga pa tayo maglalako ng mga paninda. Itong batang ito, oo. Tanghali na. Ano ba kasing pinagpuyatan nyo kagabi? Ay parang pagod na pagod ka. Sinabihan ko na kayo na matulog ng maaga. Hoy! Jonah, bumangon ka dyan! Wika ni Nanay Maring.
Grabe naman to si nanay oh. 4:00 pa lang po ng umaga. Hindi ko pa nga napapanginipan yung mapapangasawa ko eh. Abay tatanda akong dalaga sa ginagawa niyo po eh. Paano po ako makakatulog? Tahol ng tahol yung mga aso ng kapitbahay. Akala mo may kung anong naglalakad sa labas eh. Ayaw tumigil eh. Tugon ni Jonah. Naku, nagdadahilan pa. Ilusyonadang bata to. Alam mo naman na kailangan nating umalis ng maaga. Kukunin pa natin sa suki ko yung balat ng baka na kailangan sa kare-kare. Kung hindi ka babangon dyan, abay buntot na lang ang mga aabutan ko. Alam mo namang mabilis pa sa 4:00 ang mga kakumpetensya natin. Sige na anak, kami na ni Pedro ang kukuha ng karne. Wala naman akong narinig kagabi. Wika ni Nanay Maring. Kahit mabigat ang katawan, pinilit ni Jonah na bumangon. Maaga pa lang nagluluto na ang ina para sa karinderyang digulong. Naglalako sila ng mga pagkain na binabalot lang sa plastik at dahon ng saging. Nung una ay maayos naman ang maliit na negosyo. Pero nang magkaroon ng kakumpetensya sa lugar, medyo naging matumal. Kaya kinakailangan nilang magdoble kayod. Huminga ng malalim si Nanay Maring nang makita na dumaan ang motor ng kapitbahay na si Aling Helen. Kasama ang anak na nagmamaneho ng sinasakyan. Karga ng mga ito ang mga karne. Sa pagkakaalam ng mga taga-baryo, mula pa sa suking ihawan sa palengke. Naging mahina ang mga nilalakong ulam ni Nanay Maring nang mag-umpisang magtinda sa mababang presyo si Aling Helen. Ayon sa mga ito, mura ang mga inaangkat nilang karne, kaya nagagawa nilang ibigay ang paninda ng abot kaya. Pero sa kabilang banda, malaking palaisipan para kay Nanay Maring kung sino ang suki ng matanda na binibilihan ng karne. Bagaman kilala nila ang lahat ng matador sa lugar, hindi naman nila alam kung sino ang nagbibigay dito ng karne na sobrang mura. Bagkus lagi silang nakakabili ng may kamahalan. Naku, nakatingin na naman po kayo sa dumaan. Iniisip niyo po kung saan nila kinukuha yung karning nilalako nila, no? Pakiramdam ko nga po aswang yung pamilya niyan eh. Parang hindi po natutulog. Maaga na tayong nagigising, pero mas maaga talaga sila. Saka, kailan lang naitayo yung kainan nila pero kung dayuhin ng mga tao, sobrang grabe po eh. Ano kayang sikreto nila, Nay? Masarap kaya yung luto nila? Tanong ni Jonah. Kung alam lang sana natin kung saan sila nakakabili ng mga murang karne. Naging mabenta sila kasi halos lahat ng ulam may pamigay na. Samantalang yung sa atin, naglalako pa tayo sa kabilang baryo para lang maubos ang paninda. Balang araw, matutuklasan din natin yung sekreto nila. Tugon ni Nanay Maring. Tama yan, Nay. Taasan mo po yung pangarap mo. Hayaan na lang natin sila. Sipagan na lang natin para kahit hindi man natin sila mapantayan, mairaraos naman natin yung pang-araw-araw. Konting buwan na lang, magiging maayos din po yung sa atin. Lahat ng mga pagsusumikap niyo po para sa amin ni Pedro, masusuklian po namin yan. May awa po ang Diyos, Nay. Wika ni Jonah. Magkape nga muna kayong dalawa. Ang aga-aga nagchichismisan kayo. Lahat naman may diskarte sa buhay eh. Nagkataon lang siguro na mas lamang sila. Mas maaga sila eh. Diba nga ang sabi sa kasabihan, daig ng maagap ang mga masipag. Kaya Jonah, huwag ka na nga magpuyat. Hindi ka gaganda niyan, kita mo oh. Ang laki ng tigyawat mo kakapuyat. Wika ni Pedro.
Sabay pang napalingon ang dalawa sa sinabi ng kapatid. Ayon kay Nanay Maring may punto si Pedro. Sa isip ng ina, wala naman sa pwesto si Pedro na magsalita. Napailing na lang ito dahil hanggang salita lang ang mga anak pero kulang naman sa gawa. Inawat din niya si Pedro sa pangaasar kay Jonah at sinabing isa yun sa dahilan kung bakit sila laging nag-aaway. Medyo madilim pa ang paligid nang lumabas ang mag-ina. Si Nanay Maring at Pedro ang namamalengke. Samantalang si Jonah, naiiwan para maganda ng mga kalderong paglulutuan. Madalas nagsisimula na itong magluto sa kung anong meron sa kusina. Bago umalis ang mag-ina, ipinahanda niya sa anak ang mga sangkap ng kare-kare, maging ang kapares nitong bagoong. Masasabi namang sa lahat ng mga nilalako, ang simpleng putahing ito ang mabilis maubos. Anak, unahin mo na lang yung ibang lulutuin. Hayaan mo na yung bagoong. Ako na ang magtitimpla niyan. Nakukuha mo naman yung lasa ng mga paninda natin eh. Maliban lang dyan sa bagoong. Ikaw naman Pedro, magdala ka ng sombrero at mahamog. Pakiusap mga anak, hanggat maaari, huwag magbabago ang mga lasa na mapagkain natin. Nakatatak na yan sa mga suki. Wika ni Nanay Maring. Etong si Nanay ang dami pang sinasabi. Tara na po, ayaan nyo na si Jonah. Alam niya na yan eh. Magtiwala po kayo sa kanya, kaya niya yan. Tugon ni Pedro. Napahinto ang pag-uusap ng tatlo nang dumating si Tio Alvin, kapatid ni Nanay Maring. Galing itong Samar. Matagal siyang hindi nakauwi ng Iloilo dahil ayon sa Chewin, nagsanay ito sa larangan ng pagiging manggagamot. Laking tuwa naman ng mag-iina dahil nakita nila itong maayos at napakakisig. Aba lalo tayong gumagwapo ha. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. O anak, asikasuhin mo muna ang tiyuhin mo ha. Salamat at nakauwi ka ng maayos. Sakto ang pagdating mo. Mamamalengke muna kami ni Pedro. Sige na't, mag-agahan ka muna bago magpahinga. Mamaya na tayo mag-usap. Wika ni Nanay Maring. Ate, pwede ba akong sumama? Hindi naman ako pagod eh. Mamaya na ako kakain, sa awa ng Diyos talagang maayos ang kalagayan ko. Magaling si Tatay Tandoy. Marami akong natutunan sa kanya. Pero grabe no, parang kailan lang. Ang late pa ng mga to ngayon no. Eto na ba si Pedro? Natatandaan mo ba ako? Nung umalis ako dito, nag-iensayo ko palang maglakad eh. Ngayon mas matangkad ka pa sa akin. O Jonah, ikaw kamusta? Wika ni Tio Alvin. May kapatid ka pala, Nay. Hindi mo man lang po nakakwento sa amin ha. Tio, ang ganda ng kwintas mo, astig ah. Pero maiba ako, nagmamadali na po kami. Lumilipas po yung oras. Kailangan po nating mamalengke, Nay. Mamaya na lang po tayo mag-usap pag-uwi. Siguro, Nay, isama nyo na lang po si Tio para may tagabuhat. Ay nako, ikaw talagang bata ka, oo. O siya, sige, tatanghaliin na tayo. Ikaw nang bahala, Alvin, kung ayaw mo pang magpahinga. Tugon ni Nanay Maring. Medyo may kalayuan ang palengke, kaya kailangan nilang sumakay. May iilang bumabiyahe naman ng mga oras na yun. Isang tricycle ang pumara nang makita sila sa labas. Si Mang Doming, kilalang namamasada sa lugar. Bago pa man sila umalis, may naikwento sa kanila ang matanda. Alam niyo na ba yung kumakalat na balita dito sa baryo? Yung anak ni Isabel, yung nakatira doon sa may kabilang eskinita. Nayanggaw daw eh. Pinaghanap na nga ngayon eh. Merong nakapagsabi delikado ito kung tuluyang magiging aswag. Kaso nakatakas sabi ng asawa.
Nagtawag sila na makakatulog. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakikita si Isabel. Wika ni Mang Doming. Yanggaw? Ano po yun saka ano pong ibig sabihin nun? Tanong ni Pedro. Huwag mo nang alamin. Matatakot ka lang sa oras na malaman mo. Pero Manong, paano niyo po nasisiguro na totoo yung sinasabi niyo? Sa pagkakaalam ko, malakas ang protektor at seguridad ng baryong ito ah. Medyo marami namang manggagamot ang narito. Wika ni Tio Alvin. Habang nasa biyahe, nagpatuloy lang ng kwento si Mang Doming. Sa gilid niya pumwesto si Tio Alvin para makakuha pa ng ibang impormasyon. Ramdam ng tiyuhin na magiging delikado ito sa pamilya, lalo pat maaga sila kung umalis ng tahanan. Sinusukat niya din kung hanggang saan ang nalalaman ng matanda. Pero maliban kay Isabel na nayanggaw, wala nang ibang nabanggit si Mang Doming. Ilang sandali lang nakarating na sila ng palengke. Wala pa gaanong tao. Inabisuan nila si Mang Doming na hintayin na lang at kukuha lang sila ng karne. Mag-iikot na lang muna ako ha. Abay, syempre hindi ako pwedeng manatili dito. Lalamukin ako eh. Babalikan ko na lang kayo mamaya. Wika ni Mang Doming. Ay sige ho Mang Domeng. Pero hindi naman kami magtatagal kaya bumalik po kayo kaagad. Kung hindi, sa iba na po kami sasakay. Alam niyo naman po, kailangan namin makauwi kaagad. Tugon ni Nanay Maring. Tumangulang ang matanda at hindi na nagsalita. Samantala, naglakad na lang ang tatlo papasok sa loob ng palengke. May kadiliman pa ang lugar at ilaw na nagmumula sa malalapit na kabahayan ang nagsisilbing liwanag. Pumunta sila sa isang maliit na pwesto kung saan kinukuha ni Nanay Maring ang karne, suki na ng ilang taon. Napaisip pa ito kung bakit tila walang katao-tao sa lugar. Sa araw-araw na paghahanap buhay, kabisado niya na ang latag ng mga paninda. Wala po yatang katay ngayon na ya. Walang tao. Saka parang nakasarado. Hindi naman ganito ah. Sayang yung araw kung wala tayong mabibilan ng karne. Wika ni Pedro. Baka naman nagpapahinga lang ang mga nagtitinda. Wala na ba kayong ibang alam na mabibilhan ng karne? Dito lang ba talaga? Di ba ate, doon sa dulo nitong palengke may katayan din? Tanong ni Tio Alvin. Matagal na yung sarado Alvin. Nalugi na yung may-ari eh. Doon din ang dating... Napahinto si Nanay Maring. Bigla na lang may nagsalita. Nagulat sila nang inilatag nito ang banyerang karne at inalok sa mababang halaga. Napatingin sila sa matador. Medyo napatras ang mga ito dahil sa ayos ng tao. May bitbit pa itong sanggot na ginagamit na panghiwa ng karne. Kaya imbis na si Nanay Maring ang humarap, si Tio Alvin ang nagpresenta at sinuri ang mga binibentang karne. Wala na kayong mabibiling ganitong kamurang karne. Iilan na lang kami naglalatag ng ganito. At sa mga piling tao lang. Sa akin na kayo bumili. At ako nang bahala sa sariwang karne nyo. Araw-araw yan. Ano, kunin nyo na. Wika ng lalaki. Abay syempre bibili ako. Magkano ba ang kilo sa'yo? Araw-araw kaming namamalengke dito. Bakit ngayon ka lang nag-alok? Saan ka ba nakapwesto? Tanong ni Nanay Maring.
Kasi may kumukuha na talaga sa akin. Kaso may sumulot eh. Napakamura na nga ng mga karne na binibenta ko. Pero may mas mura pa pala. Hoy, wag na wag kayong bibili dun ha. Hindi karne ng hayop yung nilalatag nun. Kaya nga mura eh. Karne ng... Natigil ang lalaki sa pagsasalita. Bigla na lang nagbukas ang pwesto ng suki ni Nanay Maring. Lumabas ang matandang may-ari at bigla namang natakot si Ado. Imbis na maibenta ang mga dala, nagmamadali itong umalis sa lugar. Kahit mga aswang gumagawa na ng paraan para magpadami. Mabuti na lang naabutan ko kayo. Ayos lang ba kayo? Pasensya na Maring ha, may sakit yung asawa ko eh. Kaya ako na muna maglalatag. Ilan sa mga suki ko, hindi na bumibili ng karne sa akin dahil sa mga loko-lokong matador na yun eh. Sa oras na makahanap ako ng ebidensya na yung paninda nila hindi karne ng hayop, talagang malilintikan sa akin yung mga yan. Wika ni Isko. Paanong naging aswang yon? Wala naman akong naramdaman sa kanya kanina. Saka nakakapagtaka. Napakamura ng karne ah. Ano bang meron? Tanong ni Tio Alvin. Merong mga aswang na nakapasok sa lugar. Nagbabalat kayo mga demonyo para magparami ng lahi. Marami sa kagaya mo Maring nasuki ko. Nagsialisa na. Sinusulot nila eh. Binibigyan ng karning mura. Kaya kung ako sa'yo Maring, bibili ka ba kung saan kayo ligtas? O doon sa bigla na lang manunulot pero hindi nyo alam kung saan nanggagaling ang paninda? Pansin mo, ilang pwesto na ang nagsara dito dahil yan sa ginagawa ng mga matador na aswang. Tugon ni Isko. Napailing si Alvin. Napagtanto niya na hindi pala lahat ng naituro ng maestro. Hindi din ito natukoy na ang karap kanina. Isa palang aswang. Samantalang si Nanay Maring naman, nagpasalamat kay Isko. Lalo pa nang lumabas ito para balaan sila. Pasensya na, Isko, ha? Alam mo naman ang hanap ng mga kagaya ko. Syempre, kung akong tatanungin, doon ako sa mas mura. Pero dahil dyan sa sinabi mo, delikado. Lalo pat, madalas sa mga bumibili sa akin ay mga estudyante. Kapag nagkataon, masisira ang buhay nila. Wika ni Nanay Maring. Sige na po. Hahaba pa po yung kwentuhan kapag nakabuelo si nanay. 10 kilong balat, 10 kilong buto-buto. Nay, ako na po ba'y magtatadtad? Kanina ayaw niyong tanghaliin, ngayon hapon na oh. Hapon na tayo makakaluto nito eh. Wika ni Pedro. Natawa si Isko nang makita ang reaksyon ni Nanay Maring. Ilang sandali pa nang matapos makabili ng karne. Dumaan si Nanay Maring sa suki niya ng mga alamang para sa gagawing bagoong. Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa mga pangyayari, nagkaroon si Tio Alvin ng misyon. Ayon sa Chewin, aalamin niya kung ano ang nangyayari at kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob ang mga aswang na pasukin ang baryo. Bago magtanghali, naayos na ng mag-ina ang mga ilalakong pagkain. Gamit ang kariton, masayang nag-ikot sa lugar si Nanay Maring. Hindi na nila isinama si Tio Alvin dahil kailangan pa nitong magpahinga. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng mag-ina na tumingin sa karinderya ni Aling Helen. Siksikan ang mga tao at tila gutom na gutom. Sa nakikita, naisip nila Nanay Maring na hindi tao ang mga kumakain doon. Sa ilang taong pagtitinda, halos buong baryo maging karatig na lugar ay kilala nila.
maliban na lang sa mga kumakain sa karinderya ni Aling Helen. Nay, saan kaya galing yung mga yan? Ganyan na ba kasarap yung luto ni Aling Helen? At parang hindi na mga tao yung bumibili. Tapos, hindi pa taga sa atin, no? Tanong ni Jonah. Hayaan nyo ng mga anak. Basta tayo, pinaghihirapan natin ng paninda. Hindi natin hawak ang mga nangyayari sa paligid. Basta ang importante, hindi tayo nang aargabyado ng kapwa. Tugon ni Nanay Maring. Si nanay naman napakadrama, oh. Tugon ni Pedro. Napatigil ng tawa si Jonah. Naiisip niyang may punto ang kapatid. Ayaw ni Pedro na palaging seryoso ang ina. Ayon sa binata, nagkakaedad na si Nanay Maring. Nais niya na hindi ito palaging malulungkot at palagi lang nitong maisip ang masayang alaala kasama ang mga anak. Sa kabilang banda, mabilis namang naubos ang paninda. Lalo pat may iilan sa mga naging suki ni Nanay Maring. Hinahanap ang napakasarap niyang kare-kare na may kapares na bagoong. Madalas marami ang nagpapadagdag ng bagoong. At kahit walang karne, bagoong lang ay sapat na. Nauuna ding itong nauubos, lalo na sa mga suki ni Nanay Maring na mahilig sa mangga. Nay, nakalimutan natin magtira. Saka si Tio Alvin baka gusto niya ng bagoong. Ang swerte natin ngayon, maaga tayong makakauwi. Maagang naubos yung paninda natin eh. Paano kaya kung bumili na lang tayo kay Aling Helen ng bagoong? Tapos, timplahan mo na lang sa bahay, Nay. Alanganin na kung mamamalengke pa tayo tapos magluluto uli. Wika ni Pedro. Oo, Nay, no? Para masubukan natin kung bakit sarap na sarap yung mga kumakain dun. Wika ni Jonah. Pumayag si Nanay Maring. Dala ng kuryosidad kaya maging siya. Nais ding tikman ang timpla ng kakumpetensya. Habang nakapila, hindi maiwasan ng tatlo ang gumilid at mapatakip ng ilong. Napakabaho ng mga kumakain na tao sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas. Tila hindi pa rin nababawasan ang tao sa lugar. Kaya nakiusap silang mauna sa pila. Pinagpapawisan si Jonah. Napakainit ng lugar dahil sa dami ng tao. Maya-maya pa merong sumigaw. Nakuha nito ang atensyon nila. Partikular sa mga nakapila. Si Laro ang nagsalita. Uy! May bisita pala tayo. Sige, paunahin niyo muna sila. Di ba nagtitinda din kayo? Ba't kayo napunta dito? Gusto niyo bang matikman ang luto ni Nanay? Wika ni Laro. Magtatanong lang sana kami kung may tinda kayong bagoong. Naubusan kasi. Wika ni Pedro. Bagoong lang ba? Nako, marami pa. Halik kayo. Eto, meron din akong kare-kare. Libre na ito, total. Hapon na. At busog na ang mga suki namin. Wika ni Aling Helen. Halos mapuno ang supot na pinaglalagyan ng ulam. Natuwa naman ang dalawa. Naisip kung bakit dinadagsa ang kainan. Sobrang mura ng mga benta nito at mukhang masarap. Ilang sandali lang ang nakalipas. Hindi naman kalayuan ang lugar ni Aling Helen, kaya mabilis din silang nakauwi. Naabutan nilang nag-aayos ng mga gamit si Tio Alvin.
Lahat ng mga nakitang sira sa tahanan, kinukumpuni ng tiyuhin. Laking pasasalamat naman ni Nanay Maring dahil ayon dito wala pa silang pera para umupa ng gagawa sa bahay. Habang nagliligpit, inayos ni Jonah ang lamesa para mapagsaluhan ang nabiling ulam. Bago ilapag sa lamesa ang bagoong, tinikman muna ng dalaga ang lasa. Nung una ay kaunti lamang, hanggang sa maparami. Nang naroon na ang ibang kaanak, akmang susubo na si Pedro para matikman ang bagoong. Bigla itong tinabig ni Tio Alvin. Lintik! Saan nyo yan nakuha? Eto ba yung paninda nyo kanina? At saka, amoy bulok na itlog kayong dalawa. Ate, saan kayo galing? Huwag niyong gagalawin yung nasa plato. Hindi yan pagkain ng tao. Wika ni Tio Alvin. Ha? Tio, nakailang subo na... Napahinto si Jonah sa pagsasalita. Nang maramdaman ang paghilab ng tiyan at tila nasusuka. Bigla namang naging tensyonado ang lahat nang kumuha si Tio Alvin ng kalamansi. Pinigaan ng bagoong. Ayon sa chewin, ginamitan nito ng sabulag ng mga aswang. Nagtayuan ang balahibo ng mag-ina nang mapatakan ang pagkain at makita. Nagsigalawan ang maliliit na uod. Samantalang si Jonah, naroon sa banyo at patuloy pa rin sa pagsusuka. Kung saan nyo yan nakuha, aswang ang may gawa niyan. Jonah, kailangan mong mailabas ang lahat ng nalunok mo. Dahil kung hindi, delikado ang buhay mo. Wika ni Tio Alvin. Napaiyak si Nanay Maring dahil nung una, ramdam niyang hindi normal ang kompetensya, pero nagpatalo pa rin siya sa kuryosidad. Inalalaya naman ni Pedro ang kapatid dahil ayon kay Jonah, tila hinuhukay na ang sikmura. Ramdam ni Tio Alvin na hindi ligtas ang lugar, lalo pat nakitaan niya ng mga bakas ng aswang ang dalawang pamangkin. Gamit ang mga napag-aralan, pinakalma niya ang mga ito lalo na si Jonah. Nagpakulo ng tubig si Tio Alvin na nilagyan ng kung anong mga dahon. Nagpausok na din ito ng mga pinagsamang kamangyan at pinatuyong dahon ng makabuhay. Ayon sa kanya, mabisa itong panglinis at pangkalas ng marka na mula sa mga aswang. Habang nagpapausok, ipinainom niya kay Jonah ang tubig na mula pa sa pinakuluan. At bago inabot sa dalaga, kinargahan niya muna ito ng mga dasal na ayon sa chewin, mabisang pangpuksa sa yanggaw. Matapos inumin ni Jonah ang inabot ni Tio Alvin, kaagad namang naisuka ng lahat ng naisubo. Ayon sa kanya, sobrang pait ng lasa. Maging pati ang bituka niya, naluluwa niya na. Halos mapayak naman si Nanay Maring nang makita ang paghihirap ng anak. Paano kung hindi ako dumating? Ate Maring, sa susunod, huwag na kayong bibili doon. Ang nakakabahala, maraming mga tao sa lugar niyo ang posibleng nakabili at kumain na ng paninda nila. Wika ni Tio Alvin. Kaya pala mura sa kalibre yung binigay eh. Etong si Jonah kasi, subo ka agad. Kinabahan ako dun ah. Ayos ka na ba? Nakakatakot ka, mamaya bigla ka nalang bumangon sa gabi tapos kagatin mo ko eh. Hindi ka pa naman natutulog ng maaga. Wika ni Pedro. Magiging ayos na si Jonah, Pedro. Ipahinga mo lang yan, Jonah. Ako na ang bahalang magbalik nitong binigay nila sa inyo. Yung karinderya lang sa kanto yan, di ba? Di ba, ate?
Nagkamali sila ng tinalo. Pedro, ipasok mo sa supot ng ulap. Makikita nila kung ano ang kabayaran sa ginawa nila. Wika ni Tio Alvin. Sinubukan pa itong awatin ni Nanay Maring pero hindi na siya mapigilan. Sasama pa sana ang mag-ina pero hindi pumayag ang tiyuin. Bagkus nagsugpit lamang ito ng nakabilog na buntot pagi. Habang hawak ang supot ng ulam, umihip ng dasal pang proteksyon si Tio Alvin. Alam niyang delikado ang gagawin, pero malakas ang loob nito dahil maliwanag pa. Nang makarating sa lugar, kagad niyang inihagis ang supot sa gitna ng mga taong nakapila. Nagsipulasan naman ang mga ito nang mapansin ang galit ni Tio Alvin. Kahit marami kayo, hindi ko kayo sasantuin. Lalo ka ng tendera ka. Isang maling lapit nyo, tatamaan kayo sa akin. Wika ni Tio Alvin. Binunot nito ang buntot pagi at hinampas sa lamesa. Kagad namang nagsigawan ang mga naroon. Nagtakbuhan na ang mga mamimili at tanging mag-ina na lang ang naiwan. Imbis na lumaban, nagmakaawa ang mga ito at nangakong aalis na sa lugar. Ayon kay Aling Helen, wala silang intensyon na masama. Gusto lang nilang maghanap buhay. Hindi paghahanap buhay ang ginagawa nyo. Pagpaparami yan ng lahi. Pero nagkamali kayo ng lugar na nilatagan. Sa ngayon papalampasin ko to. Pero sa oras na makita ko pa kayo sa lugar, susunugin ko kayo ng buhay. Wika ni Tio Alvin. Hindi na nagsalita ang mag-ina. Bagkus nagligpit na ito at umalis sa lugar. Kahit hindi pa rin kampante, napilitang umuwi ang tiyuin. Alam niyang hindi ganon kadali na takutin ang mga aswang, kaya't hinanda niya ang sarili kung sakaring sumugod ito. Naghintay pa si Tio Alvin ng ilang oras, pero sa kabutihang palad, wala nang nangyari. Naging maayos na ang pagpapahinga ng mag-ina. Kinabukasan, wala na silang nakitang nakabukas na kainan malapit sa lugar. Napaisip si Nanay Maring kung ano ang ginawa ng kapatid, gayong hindi naman ito nakikwento sa kanya. Ganun pa man, pinagpasalamat ng mag-ina na naging maayos na ang lagay ni John. Mula ng araw na yun, hindi na sila naglaku pa ng gamit at ditulak na kainan. Napagpasya ng magkapatid na magtulungan sa paglalatag ng paninda sa mismong tapat ng bahay. Inayos ni Tio Alvin ang lahat, maging ang paglalatagan nila ng mga lutong ulam. Marami ang natuwa nang lumago ang kainan. Ni wala man lang sa mga kapitbahay ang nagtanong kung bakit biglang nagsara ang kainan ni Aling Helen. Sa pagkakaalam ng nakararami, dayo ang mga ito. Ni hindi tumatak sa tao ang ginawa nila. Lalo pat may mga nakapagsabi na hindi naman talaga masarap ang luto ni Aling Helen. Napakalansa. What's up mga kabayan, JD nga pala dahil marami nagre-request ng video na to, gagawin natin yan. Unboxing daw ng gabay medalyon. Ano ba daw yung dadating na package kapag nag-order? Pakita ko sa inyo mga kabayan. Syempre una, yung sobrang ganda nating packaging. Ito si Haring Balaw. Malamang kilala nyong lahat yan. Tapos may nakalagay na support local products. Ziplock to mga kabayan, kaya pwede nyong gamitin after nyong buksan or kapag nakuha nyo na yung gamit. Buksan natin. Sa loob, hindi mawawala tong gold envelope natin. Nandito yung dasal or yung orasyon ng gabay medalyon. Sorry, hindi ko siya pwedeng ipakita. So, ayan siya. Bukod sa naka-ziplock na siya mga kabayan, talagang hindi kayo titipirin dito.
Kasi nakabox pa rin yung package sa loob. So paghila mo, nandito yung gabay medalyon sa loob. Meron din tayong free na stickers ni Haring Balaw at syempre yung pinaka-item natin yung gabay medalyon. Nandun siya sa loob. Ito siya or ito yung suot ko. Sa lahat ng interesado, mag-message lang mga kabayan, merong sasagot sa inyo. Maraming salamat.